Marami sa ating mga kababayan ang nangingibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Pero minsan, nagiging problema ang tinatawag na padala mentality. Yung bawat sahod, diretso agad sa padala. Walang natitira para sa savings o sariling future. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano iwasan ang padala mentality at gumawa ng tamang budget para sa pamilya ng isang OFW. Ang padala mentality ay yung mindset na kapag OFW ka, expected lagi na magpadala ng malaki kahit wala nang natira para sa sarili. Laging inuuna ang mga luho at wants ng nasa Pinas kaysa unahin ang financial security ng pamilya. Ang masama, kapag nagkasakit o nawalan ng trabaho ang OFW, walang ipon at balik na naman sa hirap. Bakit ba nagiging common sa ating mga OFW ang padala mentality? Ano nga ba ang mga ugat nito? Una, cultural expectation. Sa kultura natin bilang mga Pilipino, kapag may kamag-anak sa abroad, automatic na ina-assume ng lahat na mayaman na sila. Kapag may balikbayan box, laging inaabangan. Kapag sahod, laging inaasahan na may padala. Pero ang totoo, maraming OFW ang malaki nga ang kita pero malaki rin ang gastusin renta, pagkain, bills, at iba pa dahil hindi nakikita ng pamilya ang totoong sitwasyon abroad, nagiging unfair ang expectations. Pangalawa, guilt factor. Maraming OFW ang nahihirapang magsabi ng hindi sa pamilya. Iniisip nila kung hindi ko sila mapagbigyan, baka isipin nilang hindi ko sila mahal. Kaya kahit gipit, kahit kulang na para sa sarili, pinipilit magpadala. Pero tandaan, hindi sukatan ng pagmamahal ang laki ng padala. Pangatlo, walang budget plan. Kapag walang malinaw na plano sa pera, mabilis itong mawala. Halimbawa, sahod ngayon ipapadala agad lahat sa pamilya. Pagdating ng bayarin abroad, utang naman ang katapat. Dito nag-uumpisa ang cycle. Sahod, padala, utang, trabaho ulit, tapos balik sa zero. Pang-apat, social pressure. Minsan, hindi lang pamilya kundi buong komunidad ang may expectation. Kapag umuwi ka sa Pinas, inaasahan na may pasalubong, may handaan o may sponsor ka ng reunion. Nagiging burden ito kasi gusto mong i-maintain ang image na successful ka abroad. Pero sa totoo, hindi lahat ng OFW ay financially stable. At ang panghuli, lack of financial literacy. Ito marahil ang pinakamalaking dahilan. Maraming OFW ang kumikita ng malaki pero walang kaalaman kung paano ito hahawakan. Dahil walang financial education, nauubos ang pera sa padala, luho at pabonggahan imbes na mapunta sa savings at investments. Dito pumapasok ang budgeting. Ang bawat OFW dapat may malinaw na plano sa pera. Bakit nga ba napakahalaga ng budgeting para sa mga OFW? Una, tandaan natin na hindi panghabang buhay ang trabaho abroad. May kontrata lang at may pagkakataon na pwede kang mawalan ng trabaho dahil sa recession, sakit, o bigla ang policy changes sa ibang bansa. Kung wala kang ipon o plano, balik sa zero ang lahat ng sakripisyo mo. Pangalawa, budgeting gives you control. Hindi lang basta padala ng padala, kundi may plano kung saan napupunta ang bawat piso. Ang pera ay parang tubig. Kung wala kang sisidlan, mawawala lang at hindi mo mamamalayan, ubos na pala. Pangatlo, budgeting helps set priorities. Hindi lahat ng hinihingi ng pamilya ay kailangang ibigay agad. May mga bagay na importante tulad ng pagkain, tuition at bahay. Pero may mga bagay din na pwedeng ipagpaliban tulad ng bagong cellphone, mamahaling damit o luho. Pang-apat, budgeting allows you to build wealth. Kapag alam mo kung magkano lang ang padala, magkano ang panggastos at magkano ang pang-invest, unti-unti kang makakapag-ipon para sa retirement, emergency fund, at future business. Panglima, budgeting also teaches discipline. Hindi lang para sa OFW, kundi pati para sa pamilya sa Pilipinas. Kung malinaw na may budget plan, mas natututo silang magtipid, maghahanap ng extra income, at hindi puro asa sa padala. Isipin mo na lang,
Kung kumikita ka ng 100,000 piso kada buwan abroad, pero padala ka ng 80,000 piso sa pamilya, anong matitira sa'yo? Pero kung may sistema ka, mas siguradong magiging maayos ang kinabukasan ng iyong pamilya. Sa madaling salita, ang budget ay hindi pagkakait, kundi proteksyon. Proteksyon para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi lang puro bigay ngayon, kundi paghahanda para sa kinabukasan.